Hello, ito na po yung part 2 ng how to buy and trade using Bitcoin, kung saan makakabili ka ng Bitcoin sa coins.ph. Please click the description below kung wala ka pang coins.ph account. Free po yung registration. Click mo na lang yung description below para sa coins.ph account mo. Make sure lang na i-verified mo ito once na makapag-sign up ka na. So, assume natin na meron ka ng kahit anong sabihin natin nakabili ka na ng Bitcoin either sa coins.ph or saan mo man ito na-acquired. So, gusto mong i-trade kasi may nagsabi sa iyo na maganda ang trading sa Bitcoin or nainganyo ka by some person kasi nakita mo siya na nagtitrade at kumita. So, Bittrex.com is pangalawa siya sa Poloniex na liquid rin. Usually sa Bittrex, dito pumapasok yung mga ICOs company na gustong i-offer yung coins nila. So, yun yung ginagawa nila. So, doon pwede ka rin makiride kasi mainit pa yun eh. So, it means possible na kapag pumasok ka doon, binili mo yung coins na yon, either it goes up within the day, within the 3 days, within a week, or within a month, or within 3 months, or within 6 months. Depende sa pag-project mo. For sure naman na kikita ka talaga. Ngayon, since na andito tayo sa Bittrex.com, punta ka doon, punta ka doon, or gamitin mo na lang to, bittrex.com/account/register. Email address mo, password, and then I agree, then sign up. Then click the link andun sa Gmail account mo or sa Yahoo mo. So, once na ma-verified yon, make sure lang din na i-verified mo ang the rest information para matanggal yung limit. So, kailangan mo rin yata mag-submit ng nag-submit ako ng passport. So, if ever na nakagawa ka ng account, login ka. So, ito yung dashboard ng Bittrex. So, makikita mo dito, merong Bitcoin market, merong Ethereum markets, at merong USDT/CNY market. So, ito, US dollar, Tether to, and then, so, from Bitcoin, convert mo into, gusto mo mag-trade ng Bitcoin, convert mo into dollar, pwede rin. Or USDT to Ethereum. So, dito na lang muna tayo sa Bitcoin market. For example, naka-create ka na ng account, all you need to do is to go to the wallet. And then, kung gusto mong i-transfer yung pera mo from coins.ph to Bittrex account, all you have to do is to type na lang Bitcoin. Ayun. So, makikita mo yung BTC. Make sure na BTC yun. Ayun. Click mo na lang yung plus button. And then, copy mo to. Tas, punta ka ng coins.ph and then, magsisend ka. Depende kung ilang Bitcoin ang gusto mong ilipat papunta dito for trading. Pero sa akin, try muna ng maliit na halaga. For example, 5,000, 10,000. Bago mo ilipat lahat. Baga ititest mo muna kung ano ba talaga. Kahit 1,000 pesos, pwede mo nang itest yun. Mag-try ka ng bumili or magbenta ng Bitcoin. Or, so say, from Bitcoin to other altcoin So, if ever na dito yan papasok pending deposit. Pag okay na yan, makikita mo na deposit history. Kung mag-withdraw ka rin naman, dito ka rin naman. Yan. Tas, yung address is doon na lang sa coins.ph mo or any wallet. Kunin mo yung Bitcoin address doon. Tas, magkano Bitcoin na i-withdraw mo. Tas, withdraw. And then, dito yan papasok.
kapag nag-click ka ng withdraw, may email yun na isi-send sa email mo. Kailangan mo yun i-click para to authorize the withdrawal, and then dito yan papasok sa pending withdrawals. Pag successful, papasok na yan doon sa withdrawal history. Let's assume na meron ka ng Bitcoin. So, pumasok na. So, click mo lang ulit itong Bittrex. Dito, yan. And then, titignan mo dito sa Bitcoin market. So, from Bitcoin, i-convert mo sa altcoin tulad ng Digibyte, Ethereum, Unshare, Stratis, Siacoin, Omnisgo, Litecoin. Ang tips dito is, bumili ka during red tides ito, or pula-pulang lahat. So, it means, signal yun na baga nagsisale sila lahat. So, opportunity mo yun na mabili ng mura. Kasi pag nag-green ito lahat, opportunity mo naman din na ibenta. And then, kung magti-trade ka, ang sinasabi nila dapat green. Pag nakita mo yung green, pwede kang makiride kasi may trending rin sa trading ng Bitcoin to other altcoin is kunyari 10% or 20%, pero ang sinasuggest is 30% above. So, pwede kang makiride doon kasi uptrend yun eh. So, pwede kang makiride. So, kikita ka pa rin doon. At pwede rin, yung sabi ko yung ito 11 or 10%. May possible na mas bababa pa yan ng 15 to 20%. So, doon ka papasok kung saan ba ulit. Kunyari nito, Unshare. Titignan mo yung volume. Ito, 2,206.58 Bitcoin to ha. Bitcoin to. Ito yung last price niya. Ito yung pinakataas na presyo. Ito. Sa 24 highs niya. Ito yung pinaka mababang presyo sa 24 hours. Yung spread niya is 1.14. Ayan. So, pwede rin naman i-categorize mo siya lahat sa changes. Ayun. Negative, yung pinakamalaking negative, or yung pinakamataas na positive. So, si ion. For example, dito tayo sa volume na magbe-base. For example, hanap tayo dito. For example, ito si Stratis. Buksan natin. Plano mo si Stratis ang iti-trade mo kasi nakita mo negative siya eh. So, possible. So, titignan natin. 5 minutes muna tignan natin. And then, pwede tayong gumamit ng studies. Punta tayo dito sa MACD. Ayan. Scroll down. Create. And then, moving average na 50. Moving average. Ayan. Type natin dito, yun, 50. Then, create. Ayun. Ibig sabihin, pag itong 50 is, yung presyo is nasa above, ibig sabihin noon, uptrend yun. Pero yung candle is below sa 50, downtrend yun. Dito naman, titingnan naman din natin sa MACD. Kapag nag-crossover yan, ibig sabihin, may reversal na mangyayari. Tulad dito. From downtrend, nag-cross. Ayun, ibig sabihin, pa-uptrend yon. Tapos, titignan mo rin dito, yan, itong green. Yan, nagpi-flip na siya, galing sa baba. From downtrend, going to uptrend. Ayan. Pag malaki yung buka or divergence niya, ibig sabihin, may potential pa to na aakyat. Possible na aakyat to. Or from red going to green. So, tignan naman natin ang 1 hour. Kung ano bang possible doon. Ayun. Sa 1 hour naman, ang sabi niya, tawag nito, is downtrend siya. Kasi diba ang 50 pag below nun is downtrend. Pero sa 5 minutes, ang 50 is nasa baba. Uptrend siya. Tignan naman natin yung 1 day. Ayan. Downtrend siya. Pero kung titignan mo yung 1 day niya, or 1 hour niya, may possible siya na
uptrend. Kasi titignan mo, ang grabing downtrend niya. Hindi pa siya nagpi-flip. Possible, ito na yung senyalis na mayroong flip na may I think mga 2 candle pa magagawa nito bago ito mag-flip. So, ibig sabihin, in the next day, pwede itong umakyat. Ngayon, plano mo na, ay baka, kung bibili ako ngayon, kung dito ang presyo ko is 0.0019, 16 Satoshi, baka may possible pa yan na bababa dito or dito. Kasi kapag ako tumitingin, tinitingnan ko dito, up. Usually, 4 hours mas maganda sana kung 4 hours. Hindi lang makita yung 4 hours dito. Kasi titignan mo naman is, kunyari, punta na tayo dito sa, ano bang meron dito? Walang 4 hours eh. Isa sa 4 hours ako tumitingin. For example, dito. Possible kung ito ang 4 hours, bilang ito 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, ito yung pang 4 hours. Ito yung nagiging, tawag nito, buntot ng low niya. Ibig sabihin, ayan, kung i-zoom in natin, makikita mo na nagta-touchdown siya dito. Ito yung nagiging support level niya. Ito yung resistant level naman. Ito yung support level. Possible kasi dito, kung titignan mo ito, isa lang to eh. So, ibig sabihin, kung hindi niya ma-retest dito ulit, pwede niya i-retest ulit yan. Pababa siya. Pwede ka dyan. Pwede mong gumawa ng buy order 001793, for example. Ayan, 1793. So, gawa ka ng order dito. 2 0, 1793. Tapos, kunyari, lagay mo na Bitcoin dyan. So, iba-buy or Stratis. So, pag nabili mo na yan, automatic na papasok yan dito sa open order. Kapag na-execute yan, automatically papasok yan dito sa order history mo. If ever naman na, kunyari, nabili na yon. So, assuming mo naman, kasi ang taas ng, pwede ka namang gumawa ng order dito. Dito. From here to here. Or, so let's say, puntahan natin dito. Ito yung magiging resistant 1, resistant 2, resistant 3, resistant 4. So let's say, puntahan natin ito, resistant 1. Bibenta natin siya 2097. So type mo dito 2097. Yan, nakabili ka ng 1,000. Ayan. So, meron kang 2 bitcoins na kikita. So, once na sale mo yan, automatically papasok ulit yan dito sa order price. And then, once na mabili na yan, automatic dito yan papasok. May order history ka. So, ganito. Kapag buy order ba ito? Buy order, papasok ka dito sa dito ka papasok sa as. Pero kung magsi-sell order ka, dito ka papasok sa bids. Pero since ako, ang ginagawa ko, hinahanapan ko yung asan bang possible na baba na presyo. So doon ako, wala akong pakialam dito. Papasok ako dito. Kung magbibenta rin naman ako, wala rin akong pakialam din. Maghahanap ako dito. Kasi automatically, once na ma-place mo yung order at may buyer naman, automatically na ako close naman yung order. So, ganun po. Sa part 3, sa Poloniex naman po tayo kung paano mag-trade sa Poloniex. If you like this video, please like and then share it. And then subscribe. Thank you so much for watching.